recently, no, may balita nga na all went well doon sa resupply mission ninyo, yung pinakahuling resupply mission ninyo sa Ayungin Shoal. Pero iba-iba ang bersyon, ADG John. Ano ba yung totoong bersyon? Well, unang-una, gusto kong liwanagin na napakamatagumpay po yung ating ginawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Alam naman ng ating mga kababayan, yung huling resupply mission ay nauwi sa kung ano man ang tawag natin doon, no? Violence, medyo kasi naputulan pa ng daliri. Nagkaroon ng casualty tayo doon, no? Naputulan ng daliri. But dahil sa naging kasunduan or tinatawag natin partner na provisional understanding with the People's Republic of China, nagbunga po yung diplomasya at negosasyon natin. At gusto ko lang linawin, sinabi rin ito ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, nung tayo po ay nakipag-negosasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. Kumbaga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So, sa mga nagsasabi na di umano ay nagpatalo tayo rito or iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippine Sea, hindi po. Ang gusto lang natin, partner na mangyari dito ay hindi na makarating sa violence, no? Yes, or sa karahasan or aggression yung nangyari. At yun naman po ang nangyari. Kasi nung Sabado, pumunta yung ML Lapu-Lapu, yung ating civilian supply ship, escorted ng BRP Cape Engaño at naging maayos po yung resupply natin. Walang untoward incident, walang dangerous maneuvers, walang water cannon, walang laser incident, wala pong ramming na nangyari. Kaya naibigay po natin yung supply na kailangan ng mga tropa natin sa BRP Sierra Madre at napalitan natin yung mga kailangan ng umuwi sa kanilang mga pamilya. Oh, that's good to know. At least, no, wala na muna mga pagbabanta or mga aggression nga na nangyari. Dahil kinabahan yung mga kababayan natin, nako, baka ito ay maging hudyat ng kung anumang gulo sa mundo, no? That's right. That's right. So, and ang maganda nito, partner, naging frank and constructive yung negotiation with the People's Republic of China na nagsimula doon sa bilateral consultation mechanism led by the Department of Foreign Affairs. At sa opinion namin ay nagbunga ito dahil naging matagumpay yung ating resupply at walang panghaharang na nangyari doon sa ating supply boat. Pero nakapaligid pa rin yung mga ships at, di ba, ng mga China Coast Guard at iba pa? Yes, nandun pa rin sila. Nandun sila. May na-monitor tayong 4 na Chinese Coast Guard vessels, People's Liberation Army na 3, 2 Chinese Maritime Militia, na napakakonti. Ang dami, no? Konti ba yung compared sa ano? Dati, partner, 30 yan, 40 yan eh. Totoo. Ngayon, ano na lang, 4, 2, 3, 9. Yes, at they kept their distance. Kumbaga, dumistansya sila, hinayaan nilang maglayag ng maayos yung ating RORI mission. So sana tuloy-tuloy na po itong peaceful missions natin to Ayungin Shoal. That's right. Kaya nga partner, maganda na tanong mo kanina kung yung iba't ibang bersyon, di ba? Yes. Kasi merong sinasabi yung Chinese Foreign Ministry sa kanilang statement nung Sabado na di umano ay nagpaalam tayo para gawin itong resupply mission na ito at di umano nagkaroon ng inspection yung ating... So pumunta sila sa boat and in-inspect, ganon? Yun ang kinakalabasan nung kanilang statement kasi di umano ay binoard nila para mag-inspection tungkol sa laman nito. Gusto ko lang pong categorically pabulaanan yan. Ang tawag nga po ng DFA, it's a misrepresentation of facts. Wala pong nangyaring boarding, wala pong nangyaring inspeksyon, at wala pong nangyaring pagpapaalam. Hindi po magpapaalam ang Pilipinas kahit kanino at kahit kailanman pag tayo ay nagko-conduct ng mga operations sa West Philippine Sea. Precisely because maliwanag na maliwanag yung 2016 arbitral ruling na ang Ayungin Shoal is a low tide elevation. It is within the exclusive economic zone of the Philippines and continental shelf. At ibig pong sabihin nito, hindi po ito pwedeng angkinin ng China dahil ito po ay parte ng Pilipinas. Alright, maraming salamat sa mga update mo, ADG John. Salamat din, partner.